Punta muna tayo sa Pangasinan, kung nasaan ang MPTC Tour of Luzon, and our mobile journalist Denise Valdez Sancho is again also there for the action. Sa Wednesday na yung tapos ng tour, Denise, ano nang status ng race dyan? Nakangiti si Dionisio, Yes. parang pauwi na. Oh, naku, hindi pa kami pauwi, Lord and Denise. On the way kami ngayon sa Lingayen. Dahil katatapos nga lang ng Stage 12 race ng Tour of Luzon 2026. At wagi dyan, si Antoine uwi ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Natapos niya yung race in 3 hours, 17 minutes and 37 seconds from Agoo to mga Tarem, Pangasinan. Isa na naman siyang uphill battle, pero tinanong ko si Antoine, ano ba yung mas mahirap dahil siya rin yung nanalo doon sa stage in Besang Pass. Yung sa Besang Pass ba, or dito paakyat sa Daang Kalikasan, mga Tarem. Mas nahirapan daw siya dito dahil bilang French siya, hindi siya sanay sa init ng Pilipinas at napakainit nga naman dito sa Pangasinan ngayon dahil syempre kabundukan, walang masyadong puno, talagang hindi covered. Open road talaga yung naging race. Naging breakaway, itong nangyari dito at humabol sa kanya si Nikita Shulchenko na siya pa rin nangunguna sa bilang leader after stage 12. So nauwi ni Nikita yung yellow jersey habang ito namang si Antonio Yubi, aside sa purple jersey, siya yung most combative rider. Sa kanya ang red jersey. Si Ibrahim Al-Refai pa rin yung best young rider habang si Ronnie Lankita naman yung king of the mountain for stage 12 while Ivan Anisimov is still the winner in the individual points. So kanya yung green jersey. So ngayon, aabangan natin how things will be shaken up tomorrow sa individual time trial. Lingayen to Lingayen, 20 kilometers, 1-minute interval per ride. Ako, sisip. Lord Denise. Balita ko nga, napaka-thrilling daw nitong itong kakatapos siyang na stage na to. Ganda daw ng ng Yes. karera. Okay. Pero ito bang Frenchman na ito, sumali na sa Tour de France? Yes, meron siyang experience sa Tour de France. Yun nga yung talk of the town ngayon dahil talagang world-class yung experience ni Anton Ubi. At usap-usapan din yung kanyang Strava kasi after each ride, pinopost niya sa Strava yung kanyang mga nagiging races. At yung mga tao napapansin na parang sinisisiw lang ni Anton itong mga races, lalo na yung mga uphill climbs. Pero kanina sa interview, sabi niya hindi. Nahihirapan pa rin daw talaga siya. At tumataas pa rin yung kanyang heart rate. Pero iba nga kasi talaga yung training nila, Anton, compared to the other riders, giving him this kind of ganitong klaseng panalo. So tinanong ko rin, going to Baguio, madali na lang ba for you itong akyat? Sabi niya mahirap pa rin daw pero focus muna siya sa individual time trials tomorrow. Denise, given na nag-race na siya dun sa Tour de France, anong niya, assessment niya dito sa Tour of Luzon? Kasi madaming positive feedback ang nakukuha natin from the riders as well. As for the other riders, hindi ko pa kasi matatanong si Anton kung ano nga bang assessment niya of the tour. Pero other riders say talagang other foreign riders at least, no, not the Pinoys, ay mga good training itong tour dito sa Pilipinas given the conditions. Dahil iba nga talaga if you're racing under the heat, under these kinds of weather, and yung mga ganitong paahon, yung mga kabundukan. Kaya they would always join. Kahit yung mga Korean cyclists, tinanong bakit nangunguna kayong mag-register bago pa itong Tour of Luzon. Dahil nga gustong-gusto nila yung mga ganitong weathers and conditions kasi it prepares them for bigger competitions ahead. So hopefully nga, maging UCI accredited na itong Tour of Luzon in the future as they wish. Denise, okay. Sa mga viewers natin, baka sa perspective nila, parang okay lang. Pero gaano ba kabilis, halimbawa, yung mga paahon, pababa, nito mga bisikletang ito, let's say, bigyan mo kami ng parang, tansya mo lang, in terms of Numbers, kilometers per hour. Well, kung patag, if I'm not mistaken, around 40 kilometers per hour, tumatakbo, kumakaripas itong mga riders natin. Pero kanina, yung mga paahon, unti-unti makikita mo yung term nga nila, tinatahinan nila yung daan. Kasi from a peloton or from a group,
nagiging isa-isa na lang yung mga nag-aahunan at kinatahinan nila kasi nagiging madulas, nahihirapan na talaga sila going uphill. But then, syempre nakakapagpahinga kapag pababa na. Pero sobrang bagal kanina. Nung inaabangan namin si Anton sa finish line, mabagal talaga siya compared dun sa mga stages na puro patag lang, na talagang kailangan mong humarang kasi napakadelikado. Parang kaya, mabilis talaga siya. Hindi, dadaan lang siya sa'yo at sa sobrang bilis niya compared dito sa mga climbs kanina na makikita mo sila isa-isa, hinihingal, yung iba naglalaway. Kasi Naglalaway? sobrang init na nga. Meron, yes, Lord, mga naglalaway. Yung iba, in the Besang Pass stage, may hinimatay si Marvin Mandak. Ganong ka-intense. Yung situations dito, well, today wala namang hinimatay, pero yung iba, hindi na kinaya. Once na makapunta sa finish line, itigil na lang sa gilid, kailangan na talagang itulak yung iba para makapunta dun sa mga tent nila. So, that's how crucial and grueling the races are. Nakita ko yung videos dun sa Besang Pass. Parang hindi makapagsalita yung mga racers, tapos nagbubuhos na lang ng tubig sa ulo. Pero Denise, again, just to give us an idea, gaano ba kataas yung inakyat nila? Tsaka gaano ba kainit? Ano bang temperatura dyan ngayon? Yung sa Besang Pass, this is 146 kilometers, about 1,000. Isang KOM kasi to, so mga ganong kataas yung elevation niya. 1,500, if I'm not mistaken. So, yung sa Besang Pass, yun, mataas-taas din, 1,500 yung elevation gain niya. Kaya mataas talaga siya kasi halimbawa sa mga hikers, di ba, ang taas-taas na nung mga ganong meters above sea level. What more kapag aahunin mo siya as a cyclist. So let's see how it's gonna be tomorrow and then in the final stage sa Baguio, Lord Denise. Matindi. Minsan ang sukatan mo rin kung gaano kabilis pag yung driver. Iniiwan ako nito alam mo, sinasakyan ni Denise ngayon, ano? Kapag lumagpas na sa, let's say, 4th or 5th gear na, mabilis talaga yung sasakyan niyo. Yung nagpipedal. Pero totoo ba na yung pinaka-last stage daw sa EDSA? Hindi totoo, no, ba Denise? ganun sa EDSA? Oo. Sa, Hindi sa totoo yun. Baguio? Tayo? Oh, parang monumento raw hanggang Pasay. Monumento. Babalik pala sa Maynila. Kasabay daw Lord. yung traffic. Hindi totoo yan. Chismis ngayon. Pero wag ganun. Mahirap na Masubukan challenge next yun. time. Kaya sa EDSA. Kaya sa EDSA, subukan. Naku, Denise. Susubukan ni Denise. Okay, Oo, so ikaw after ang yung alay. Lingayen to Lingayen, ano yung susunod na stage saan? After Lingayen to Lingayen, it's gonna be Lingayen to Baguio. That's the mountain finale. Road race again, 177.8 kilometers. So, kita-kits sa malaking ulo ng leon in Sabi na nga Baguio. ba eh. Hindi naman sila kukulitin ng mga nagbebenta ng walis. Hindi naman siguro, peanut at pagod brittle, pa. mga ganun. Oo. Pwede yan. Okay, sige, wag na rin natin kulitin ng ating mobile journalist na Denise Valdez Sancho. Denise, ingat ka. Salamat sa iyong Para report. kay Denise Valdez Sancho tong isang serving ng pasta. Susubo ko.